emergency dito! Salamin ko, tataganan mo pa, ha? Ay, sakit. Alam mo ikaw, wala ka talagang binatbat sa akin, eh. Ako, ang pinakamagaling. Galing mo, ha? Sino ba yung paborito mong action star? Sino pa nga ba, edi si Arnold Schwarzenegger. Wow, Arnold Schwarzenegger! Sige, spell mo, Arnold Schwarzenegger. Arnold, Jet Li na lang. Jet Li na lang, Jet Li. Siya yung paborito kong action star, si Jet Li. J-E-T space L-I. Jet Li. Jet Li. Wow. Ang galing eh. Pero spelling eh, wala-wala ka talaga eh. Alam mo, dahil dyan, no, hindi ko ang pinakamagaling na action star. Ito mo to. Ito ang mga tunay na action star. Yan. Sila yung mga tunay na action star pa eh. Gagawin kasi nila ang lahat para bigyan tayo ng kapayapaan at paniigin ng batas. Bigyan tayo ng kapayapaan at panaigi ng batas. Parang yan yung isa sa mga cluster ng Philippine Development Plan sa PDP. Pakitang gilas ka ngayon ha. Tama ka, no? Isa yan sa 5 cluster ng Philippine Development Plan. Ang cluster ng kapayapaan at pananaig ng batas. Naalala ko na, gusto ng cluster na to na bigyan ng kapayapaan, hustisya at katarungan ang lahat. Hindi lang yung mga mayayaman, kundi pati rin ang mga mahihirap. Diba, sabi nila, dati tuwing laban ni Manny Pacquiao, bumababa ang bilang ng mga kaso eh. Pero hindi dapat laging iasa kay Manny yung pagbaba ng tingin. Alam mo ba yun? Pakinggan mo to. Magic talaga yan. Alam po natin hindi araw-araw ang laban ni Pacman. At hindi pwedeng iasa ang baba ng krimen. Kaya nga po pinalalakas natin ang puwersa ng kapulisan. Di po ba? Oh, narinig mo. Hindi lang kapulisan ang pinapalakas, maging ang Armed Forces of the Philippines. Nakatunayan, no? Nasa batas na ang Armed Forces of the Philippines Modernization Act. Kung hindi ako nagkamali, sa pamamagitan ng batas na ito, makakabili ng mga bagong eroplano at helicopter ang Air Force. At napansin ko nga na medyo lumalakas ang kapulisan. Kung dati wala silang baril, ganyan lang sila. Ngayon, meron na. Tama ka dyan, no? At kakabili naman ng dekalidad na barko ang Philippine Navy at mabibili sa tangke mga sasakyan para sa Philippine Army. At iba pang mga modernong kagamitan para sa buong kasundaluhan. Alam mo, mabuti na lang at sinisiguro ng PDP ng pamahalaan ang kaligtasan nating lahat. Nagsusumikap sila para maiwasan ang nakawan, riot sa kanto at iba pang krimen. Alam mo kung ganon, hindi imposibleng dumating ang araw na Kaya ba ka nakakapaglakad sa kanto, walang pangamba at walang takot? yun. Oo naman, di ba? Siyempre, ayos yan kasi kung payapa ang isang lugar, dadami ang mga investors, ang mga negosyante. Siyempre, sila matatakot na makidnap tsaka mapahamak, di ba? Eh, kung magkaganon, no? Aasenso ang ekonomiya at dadami ang magkakatrabaho. Mararamdaman ng lahat ang pag-unlad, no? Actually, nararamdaman ko na nga yung pag-asenso na yan. Alam mo ako din eh, kasi isang patunay dyan yung tuloy-tuloy na pakikipagkasundo ng pamahalaan sa MILF, MNLF, CCP, NPA, NDF at iba pang armadong grupo. Alam ko, nagbubunga na yan ng mga peace talks na yan. No? Kamakailan lang, sabi ng Armed Forces of the Philippines, may 77 na NPA na nagbalik loob sa pamahalaan. Ayos ang galing! Posibleng magtuloy-tuloy na yan, yung pagbabalik ng mga rebelde dahil unti-unti na nilang nararamdaman ang mga programa ng gobyerno. Yung para sa kanila, tulad ng pamana o yung payapa at masaganang pamayanan. Aba! Nagpapakitang gilas ka talaga, ha? Ayos. Ayos yun. No. Sa pamana kasi, tutulungan ng gobyerno na umasenso ang mga lugar na apektado ng mga bakbakan at kaguluhan. No? Magbibigay ito ng trabaho, aayusin ang mga farms para hindi mahirapan ang ating mga magsasaka at magpapagawa din ng mga infrastruktura para sa kapakanan ng mga residente dito. Astig pala itong pamana, no? Ah, Pamana po. pamana.
hindi pamano. Ganyan kaastig ang pamana at ganyan din kaastig ang Philippine Development Plan.